Marami po sa atin, marami ang takot sa kung ano-ano, dahil hindi tayo natakot sa dapat lang katakutan, sa Diyos. Father, speak to us in very simple terms. We welcome the presence of the Holy Spirit. Open our eyes, open our ears, and let your words be a food for our thought, a food for our spirit. Panginoon, bigyan mo po kami ngayon ng katahimikan, quiet our spirit, seal us, O Lord, so that we can hear your word, so that we can concentrate on you and see the beauty of your holiness and the beauty of your wisdom. We pray this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. According to the dictionary, yun daw pong fear is an unpleasant and often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger. Marami daw pong natatakot. Ang takot daw ay isang di ka nais-nais, ngunit napakasidhing damdamin na ito ay dahilan sa ating pag-expect ng mga danger and awareness na meron pong danger sa ating life. Fear is an unpleasant emotion caused by anticipation or awareness of danger. There is another meaning of fear, and this is godly fear. It is a profound reverence and awe for God. Yun pong napakalalim na pitagan sa Diyos ay isang uri ng fear. Hindi kailangan para tayo nanginginig na natatakot sa Diyos. Ang sinasabing fear of the Lord ay yung pitagan. Yung tayo ay may takot na siya ay ma-displease. Gustong-gusto natin siyang ma-please. Gustong-gusto natin na ang Panginoon ay natutuwa at nagagalak sa ating mga ginagawa. Fear is a profound reverence and awe for God. Do you fear the Lord? Really? Do you really fear the Lord? What happens when one really fears the Lord? Meron pong mga nangyayari at yan po ang ating pagbubulay-bulay ngayon. Una po, when a man fears the Lord, he has started to be knowledgeable. According to Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Pagka daw po tayo natakot sa Diyos, nag-umpisa na tayong maging matalino. He has started to be knowledgeable who has started to fear God. Sabi daw po, fools despise wisdom and instruction. At totoo nga, fools are so foolish that they don't even know that they are fools. Alam niyo po, pag nalaman daw natin palang, ay, mali pala ako. Aba, nag-uumpisa na tayong maging matalino nun. You can now tell between wrong and right. Pero yan daw pong isang taong hangal, ay masyado siyang hangal na hindi niya alam na hangal pala siya. Fools are so foolish that they don't even know that they are fools. And foolish people don't want to be taught. Yan pong mga tao na mga fools, according to Scripture, they despise knowledge. Ayaw nilang tinuturo-turuan. Sinasabihan mo palang, alam ko na yan. Nag-uumpisa ka palang mag-suggest. Alam ko na yan, yung buhay mo, pakialaman mo, buhay ko to eh. Sinasabihan mo palang, hindi mo na malaman kung anong diplomasya ang gagawin para siya magsabihan ng maganda, dinedespise. Ayaw tanggapin. Because fools don't want to be taught. And they remain fools. Teach a wise man, and he will love you. Teach a fool, and he will get offended and despise you. Kaya po yung tinuturuan niyo pa lang, alam niyo na agad kung sino ang may katalinuhan eh. Yung tinuturuan natin, appreciative. Kuminsan sa mga misis dyan, at saka kahit sa mga mister, mahilig magluto. Yung luto mo naman, masyadong marami kayatang nailagay na luya. Ganun ba? Sige, babawasan ko later. Ganun ang mga matatalino, tumatanggap ng suggestion. Pero hindi naman talagang kung anong isuggest eh, kahit na sinasabi ng utak niya na tama siya, sunod din ang sunod. Nakikinig tayo. Pero yung mga ayaw mapagsabihan, sabi niyan, abay kung ayaw mo, di huwag kang kumain. Sa bahay niyo, pag nagluto ka, huwag mo lagyan luya. Pag nandito marami. Galit. Ganyan ang mga fools. Foolish people. But when a man fears the Lord, he is teachable. He is teachable. Modern knowledge tends to go away from God, even challenge God. Akala nung iba, pag marami kang alam, hindi ka na dapat godly. Marunong na tayo eh. Pangbata lang yung langit, yung impyerno, pangbata lang yan. Yung faith, yung Bible, para lang yan sa mga mangmang, sabi ng mga marurunong. Hindi po totoo. Because according to Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Only those that fear the Lord are truly knowledgeable. Ito pong generation natin, napakarami po nating alam kaysa sa mga previous generations. Totoo yan. Pero hindi po ibig sabihin, mas marunong tayo. More information does not mean more knowledge. Kaya lang, mabuting maraming information because we have the capacity to process this information and turn it into knowledge.
But being well-informed doesn't mean being knowledgeable. What you do with what you know makes for knowledge. An intelligent man fears the Lord. He who fears the Lord is intelligent. Meron pa pong nangyayari when we fear the Lord. When a man fears the Lord, he will turn from sin and live a holy life. Yan ang napakaganda. Proverbs 3:7, fear the Lord and turn away from evil. Para pong sinabing, so you fear the Lord, therefore, turn away from evil. Natatakot ka pala sa Diyos, bueno, lumayo ka sa kasalanan. The Lord hates sin. Committing sin is an act of rebellion. It's a challenge against the holiness of God. Pag nagkakasala po tayo mga kapatid, kahit maliit, kahit malaki, nilalabanan natin ang Diyos. Nagkakaroon tayo ng rebellion against His holiness. Sinners, excursion and picnic in the devil's garden, eat the forbidden fruit, and dance with demons. Pagkatapos nun, pag napagod, babalik-balik sa Diyos at sabihin, sorry Lord. Bukas, gagawin na naman. Tapos sasabihin na ng pagkatapos magkasala, sorry Lord. Next week, gagawin na naman the same sin. Pagkatapos sasabihin, sorry Lord. Brothers and sisters, we cannot take sin lightly. Hindi magaan na bagay yan. Hindi pwedeng parang siso na pabalik-balik yan. Galatians 6:7, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he shall also reap. Kung anong itinatanim natin, yun ang aanihin natin. Tiyak yan. Be sure that your sin will find you out. We cannot say we fear God and yet continue to sin. It is a lie. Those who sin are fighting against God, challenging God, and challenging the holiness of God. Sin cannot be taken lightly. There's a third thing that happens when a man fears the Lord. When a man fears the Lord, he is filled with deep assurance. Malalim ang kanyang assurance. Proverbs 14:26, in the fear of the Lord, one has strong confidence. Bakit tayo confident? When you fear the Lord, why are you confident? Bakit tayo confident na tayo ligtas? Bakit tayo confident na tayo ay secure? Bakit tayo nakakatiyak na ang lahat ay magiging mabuti? Because he who fears the Lord has nothing else to fear. He who doesn't fear the Lord has everything to fear. Alam niyo po yung mga taong napakarami mga nervyos. Nervyos dito, nervyos dyan, kaba dito, kaba doon, takot dito, takot dyan. It might be safe to say na hindi sila tunay na natatakot sa Diyos. Kapag tayo natatakot sa Diyos, inaayos natin ang ating buhay. At kapag inaayos natin ang ating buhay, nabubuhay tayo sa kalooban ng Panginoon. At pag nabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, nakakatanggap tayo ng kanyang pagpapala. At nakakatanggap tayo ng blessings for our life. At pag nangyayari yon, what else have we got to fear? As we always love to say, safety is not the absence of danger. It is the presence of God. And so bakit ka natatakot na may mga evil men on the road? Kasama natin ang Panginoon. Ngayon, kung hindi ka takot sa Panginoon, sa tao ka talaga matatakot. Pumipili lang tayo ng kakatakutan yan eh. Kapag hindi tayo natatakot sa Panginoon, hindi tayo nabubuhay ayon sa kanyang magandang kalooban, marami tayong atraso, therefore marami tayong guilt. Any moment, iniisip natin, ay baka na ako machastise. Sinasabi ng mga iba na naniniwala sa Buddhism at kung ano-anong Hinduism, ay baka ako makarma. Kasi may atraso. If you fear the Lord, you have nothing else to fear. But if you don't fear the Lord, surely you have everything else to fear. Kaya tayo, pag walang atraso, pag wala tayong takot, pag wala tayong inaalagaan kasalanan against God, nasasabi tuloy natin ang Psalm 23. Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for Thou art with me, O God. Yun naman ay kung nakakatiyak tayo that the holy and blessing presence of the Lord is really upon us. But if you are with evil, and you play with evil, and you play with evil men, you know that God's holy presence is away. You have a good reason to fear. Do you live in fear? Tayo dito, kayo dyan, nakaupo. Do you live in fear? Natatakot ba kayo sa mga tao? Natatakot ba tayo sa mga espiritu? Are you afraid of the known? Are you afraid of the unknown? Are you afraid of the future? Takot ba tayo sa mga sakit? Sa mga kahirapan? Sa mga poverty? Mga calamity? Takot ba tayo sa pollution?
Takot ba tayo sa mga kudeta? Takot ba tayo sa lahat ng kung ano-anong mga nakapaligid sa atin? All you have to do is look at the morning papers and guaranteed masisira ng araw ninyo. We are surrounded by so many things that can really, rightfully make us afraid. But are we living in fear? If you live in fear, you probably do not fear the Lord enough. Meron pa, kay laki-laki na, kay tanda-tanda na, born again na, natatakot pa sa multo. Pag may namatay, hindi makapag-isa sa kwarto, hindi makapunta sa dilim. It's a shame. If you fear the Lord, you will not fear evil. There's another thing that happens when the Lord is feared by us. When a man fears the Lord, he experiences joy and satisfaction. According to Proverbs 22:4, the reward for fear of the Lord is riches and honor and life. The reward for fear of the Lord is riches and honor and life. The blessings of the Lord make rich, and He adds no sorrow with it, according to the Bible. Fear of God equals living in the will of God, equals trusting God, equals contentment, equals prosperity. Bakit tayo nagkaroon ng ganyang equation? Pag natatakot tayo sa Panginoon, ang buhay natin ipinagkakatiwala natin sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya. Ibig sabihin, meron tayong pagtitiwala. Kung may pagtitiwala tayo sa Panginoon, naniniwala tayo na ang lahat ng ginagawa niya ay tama para sa atin, kahit ano ngayong bagay ang nasa atin, tayo'y kontento. Kung ano ibigay sa atin ng Diyos, kung anong nasa kapaligiran natin, tayo ay kontento. At pag kontento tayo, mga kapatid, tayo ay mayaman. We are prosperous. Alam niyo po ba kung sino ang mayayamang tao? Hindi yung may mga milyones, hindi yung may mga tsedeng, hindi yung may mga mansion. Ang mayayamang mga tao ay yung masaya kung ano ang nasa kanila dahil kontento. That is wealth. Napakarami pong mga taong maraming kabuhayan pero hindi kontento. Walang inisip kundi magkamal, magdagdag. Ang buhay ay nagkakagulo-gulo, ang pamilya ay nagkakasira-sira. Ang mga kaibigan ay nakakalimutan, nagkakasira ng mga pagkakaibigan dahil sa pera. Kahit po gaano karaming milyones ang nandyan sa kanilang mga bank account, hindi sila mayaman. True wealth is this: being happy with what you have and using it to make yourself comfortable and to make other people comfortable as well. It happens only when we fear God. Kaya sinabi ni Lord, I came that you might have life and have it abundantly. Sabi natin, sinungaling naman ng Diyos. Bakit ang daming born again, hindi mayaman? Ano bang ibig sabihin ng Diyos ng have life abundantly? It is not how much you have in life, but it is how much you enjoy whatever you have in life. That is abundance. That is wealth. There's a fifth thing that happens when a man fears the Lord. When a man fears the Lord, he will reap the benefits of a disciplined life. Pag tayo takot sa Diyos, aanihin natin ang bunga ng isang buhay na disiplinado. Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongs life. Imagine the fear of the Lord prolongs life. Bakit kaya? Physically, the body is the temple of the Holy Spirit. And if you fear God, you will keep that body healthy. Wala mga bisyo. Hindi tayo nagpupuyat ng madalas nang wala sa lugar. Hindi tayo nag-overeating. Hindi tayo nag-undereating. Nag-exercise tayo, gumagawa tayo ng mga dapat nating gawin. We think of wholesome thoughts. Kapag tayo ay may takot sa Diyos, meron tayong kapayapaan kasi nagtitiwala tayo sa tao at pinagtitiwalaan tayo ng tao. Walang umuusig-usig sa atin. Walang nagagalit-galit sa atin. Hindi tayo natatakot na yung ginawa nating kasamaan ay mabulgar. Pag natulog tayo ay napakasarap ng tulog kahit ang hinihiga natin ay hindi mamahaling kama. Kahit hindi na mga satin sheets at mga 100% cotton ang ating mga bedsheet. Kahit na balutan lamang ng pagkain ng manok ang mga bedsheet ay napakasarap ng tulog. Dahil makadiyos tayo. Wala tayong iniisip na masama sa kapwa, hindi tayo nagdududa, hindi tayo kung ano-anong mga negative thoughts. At wala tayong mga atraso na iniisip ay anytime ay pwedeng mabisto, tahimik ang ating kalooban. That's why when a man fears the Lord, his life is prolonged. Ginagawa niya ang tama sa kanyang katawan. Marami po mga hindi makatulog. At kung may mga Christian dito kasama natin hindi makatulog, i-commit ninyo sa Panginoon ang anumang dahilan. Sabi po sa Bible,
The Lord gives sleep to those whom He loves. Pangako po yan. Hindi naman lahat ng masarap matulog mahal ng Panginoon. Dahil napakarami rin may kasalanan. Pag natulog talaga namang ubod pa rin ang sarap. Dahil kinalyo na ang mga budhi. Pero daw po, yung taong malapit sa Diyos at malapit ang kalooban sa Kanya ng Diyos, pag nahiga, tulog. Kasi when we fear God, hindi tayo kung ano-ano mga ibang fear. And so therefore, pagka nalapat ang likod, nakakapagpahinga. The Lord grants sleep to those whom He loves. Yung pong iba, nasanay sa mga itinuturo sa atin sa ating grade school, pag daw hindi kayo makatulog, imagine niyo na may bakod at may mga tumatalon na mga tupa. Bilangin niyo, 1, 2, 3, 4, at kung bibilang niyo daw yan ay makakatulog kayo. Tayo mga Christian, we have a better way of spending our time. If you cannot sleep, instead of counting sheep, why not talk with the shepherd? Alam niyo, kumisan tayong mga Kristiyano, hindi nakakatulog. Kumisan, all of a sudden, out of the blue, without rhyme or reason, nagigising tayo. Wala namang maingay. Kumisan po gusto tayong kausapin ng Panginoon. Maging tayong sensitive. Kapag nagigising tayo sa kalagitnaan ng gabi na wala namang kadahi-dahilan, ginigising tayo ng Panginoon at gusto niya makipag-ulayaw sa atin to have fellowship. So spend the time of sleeplessness in God's presence. Talk to Him. And just be quiet. Be still and let God speak to you. When everything is so quiet that you can hear your mind thinking, it is the best time to think of God and to let God speak to you. Remember next time, if you cannot sleep, don't take tranquilizer. Don't take sleeping pills. Kung gusto kayo ng Diyos na patulugin, hindi imposible, madali niyang gawin. You believe that? Tulog yata kayo Do you believe that? Pagka naman ayaw kayong patulugin, kahit anong gawin niyo, hindi kayo makakatulog, right? And so what do we do? Ipagkakaloob natin sa Diyos ang ating sleep. Kung meron po tayong mga kasama dito mga kapatid na hindi mapagkatulog, hindi ko kayo inuusig na, hindi kayo mapagkatulog kasi siguro makasalanan kayo, no? Hindi ganyan. Kasi kung minsan may mga physical defects tayo. At kung minsan naman, ang kasalanan nasa atin. Kasi alala tayo ng alala, isip ng isip. Meron po kayong mga kamag-anak nasa abroad. Kahit po kayo maging butot balat, kaiisip tungkol sa kanila, hindi nyo sila matutulungan doon. Naniniwala kayo? At pag naging butot balat kayo dito, kasama pa kayo sa problema. Ipapagamot pa kayo, aalalahanin pa kayo ng nandun. Kung instead of worrying, we should pray. Why worry when you can pray? Worry ka ng worry, naku ang asawa ko, baka may mga kinikindat-kindatang nurses doon. Aba, hindi nyo kayang pigilin ng inyong isip ang inyong asawa, pero kayang pigilin nyo ng Diyos. Amen? Pray, don't worry. Pag iniisip nyo, naku, paano kaya ang safety ng mahal ko sa buhay? Paano na kaya siya? Kahit umisip kayo ng umisip, magiging miserable lang ang buhay nyo, hindi pa rin siya natulungan, nasayang ang inyong energy. Why worry when you can pray? For everything, kahit hindi nasa abroad ang mahal sa buhay, kahit ano, iniisip nyo, paano kaya pag nag-World War III? Paano kaya pag nalaglag dito ang atom bomb? Paano kaya kung tumaas na naman ang presyo ng galunggong? Paano kaya kung may isang bagyo na namang dumating? Kahit kayo magpakamatay, hindi nyo mapipigil ang darating na bagyo. So bakit ninyo papahirapan ang inyong sarili? Paano kaya ang tindahan ko bukas? Kikita kaya? Isip ka ng isip. Kaya bukas nangangalumata ka, mainit ang ulo mo, yung mga customer lalong lumayo. Lord, kung kalooban mo, hinihiling ko sana na pakitain nyo naman ang business namin bukas and go to sleep. Kahit ka mag-isip ng mag-isip, hindi ka nadadagdagan ng iyong benta. Nasisira lang ang diskarte natin sa buhay,
nasisira lang ating kalusugan, trying to solve the problem. Before you know it, you become part of the problem. Don't worry. Pray. Worrying. Alam niyo po, ang worrying is one of the greatest robbers. Isa yan sa mga pinakamalalang magnanakaw. Dahil yan pong pag-alala, ninanakawan tayo ng ating kaligayahan. You believe that? Worry robs us of our happiness. And God does not want us. Kaya laging sinasabi ng Lord, do not worry, do not fear. Ang pinakamadalas sabihin ng Panginoon, do not fear. Fear not, fear not. But when you don't fear God enough, then you are fearful of everything else. Ayoko pong usigin ang budhin ng lahat sa atin, pero totoo po yan. Pag marami tayong kinakatakutan kung ano-ano, ibig sabihin, kulang ang ating takot, kulang ang ating pagsamba, kulang ang ating pagtitiwala sa Diyos. Wala pong pwedeng mangyari na hindi papayagan ng Diyos. Pag gusto ng Diyos, walang pwedeng pumigil. So anong gagawin natin? Sumakay na lang tayo sa kalooban ng Diyos. You can never go against God's will and have a good life. Let the Lord Jesus Christ rule supreme in our lives. Remember, if you cannot sleep, instead of counting sheep, speak with the shepherds. There's a sixth thing that happens when we fear the Lord. When a man fears the Lord, he will serve the Lord faithfully and wholeheartedly. Sabi po ng Proverbs 2:11, serve the Lord with fear, with trembling. Yung pong iba, yes, they tremble kasi nagdadabog. Pati mga inuupa, nanginginig sa kadadabog nila. Pag kami na ipagawa, masama ang loob. Sabi, serve the Lord with fear, with trembling. You know, when we work in the church, when we serve the church people, when we serve the Lord's people, we serve the Lord. Kasi sabi niya, whatever you do to the least of this, my brethren, you do it unto me. Sabi pa nga po ng Panginoon, kahit malang sino makapag-abot man lamang na malamig na tubig sa aking mga lingkod, ay parang ginawa na niya yon sa akin. Serve the Lord with trembling. Sabi natin, yes, I fear the Lord. Pero nasa ng service? Sabi, when a man fears the Lord, he will serve Him faithfully and wholeheartedly. Pagka tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod, dapat yes na yes, nanginginig pa. Yes na yes ba tayo pag tinatawag ng Panginoon sa service? Napakahina. Subukan ninyong humingi ng mga volunteers. Naku, wala halos. Kung hindi nyo papilipitin ang kamay, hindi sasama. Kung hindi nyo papakiusapan, it's very hard to get volunteers from the church. Tapos, we want to serve the Lord. Sabi natin, we fear the Lord. Totoo ba yan? Try giving assignments. Try to call a meeting. Tingnan natin kung ilan ang darating. And yet, we tremble in the fear of the Lord. Sa totoo lang. When a man fears the Lord, he will not fear the Lord's return. Alam mo, sabi sa Bible, pag dadating na doon ang Panginoon, lahat ng mga makasalanan, yung hindi kumilala sa Kanya, sabihin sa mga bundok, gumuho na kayo, tabunan nyo kami. Gusto nilang mamatay. Papasok nila sa mga kuweba at sasabihin nila sa mga kuweba, magguba ka na at tabunan mo kami dito. But death will not come to them. Tayo naman, pag dumating ang Lord, wow, enjoy. Dahil nandiyan na ang Diyos. That happens only when you fear God. Those that fear God now doesn't have to fear His return. Those that don't fear God now must dread God's return. Because when Jesus Christ comes again, He will not come as a teacher. He will not come as a savior. He will come as a judge. Wala nang mga extension period. Wala nang second chance. Pag bumalik ang Panginoon sa isang hukom, hindi na siya tagapagligtas. Fear God now so that you don't have to fear His return. When a man fears the Lord, he will love the Lord appearing. And lastly, I want to share with you, when a man fears the Lord, he will be a real Christian. Ibig sabihin, little Christ. Alam niyo po yung word na Christian, ibig sabihin yan, little Christ. Pag nakikita ba tayo ng tao, ay naaalala talaga si Kristo? O iba pa ang naaalala? When people see us, do we remind them of Christ? If you really fear God, you will be more and more and more like Christ day by day. Sabi po ng Matthew 5:48, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Napakataas ng requirement ng Panginoon, perfection. Or, a travel towards perfection. We must move towards perfection in this life. That we are holier today than yesterday. We are holier today than last year.
we are much holier today than 2 years ago. When a man fears the Lord, he will be like Christ. Mga kapatid, are you filled with deep assurance? Malalim ba ang ating sense of assurance, ang ating sense of safety na tayo'y ligtas? O are you filled with doubt and fears? Kayo ba ngayon ay punong-puno ng kaligayahan at kayo ba ay kontento sa buhay? O puro na lang lungkot at discontentment ang ating napapala, ang ating naiisip? Is your life in good order or is your life in a mess? Do you really fear the Lord? If you really fear the Lord, brothers and sisters, prove it. Turn from sin and live a holy life. Serve Him faithfully and wholeheartedly. Be like Christ and live to the fullest. In closing, I'd like to leave this sentence with you. Those that fear the Lord have nothing else to fear. Those that do not fear the Lord have everything else to fear. According to Psalms 86:11-12, teach me thy way, O Lord, that I may walk in the truth. Unite my heart, Lord, to fear thy name. In a moment of silence, I want us to be alone with God. Please, let's reverence God's presence and bow our heads, close our eyes. Gusto ko pang tanungin kung sino dito ang may mga fear. Kung sino po ang may mga kinakatakutan, natatakot ba kayo sa sakit, natatakot ba kayo sa inyong sarili, natatakot ba kayo sa tao, natatakot ba tayo sa mga kalamidad? Kung sino man po ang merong mga ganyang fear, let me see your hand and we're going to pray for you. I want you to be free from fear. Whatever it is, kung natatakot pa kayo sa mga multo, sa mga maligno, kung natatakot kayo kahit kanino, let me see your hand and we will pray for you. Is there anybody here that would say, meron pa akong kinakatakutan with all eyes closed, with heads bowed? Alright, the Lord sees your hand. Who else? We're going to pray for you. We're going to pray for those fears. Thank you. You may put them down. Who else? Thank you. We're going to set you free today in the name of the Lord Jesus Christ. You're going to be free from fear. Thank you. You are afraid of the future. You are afraid materially that you cannot provide for your family. You are afraid that the one you love is not doing things that are pleasant in the eyes of the Lord. You are afraid that you are being cheated. Any form of fear anymore. Who would like to surrender these fears to the Lord today? Amen. Amen. The Lord sees your hand. We're going to pray. Pray with me so that you will be free in the name of the Lord Jesus Christ. Panginoon, nakita mo po ang mga kamay ng nagtaas, nakikita mo po ang puso ng bawat isa, nakikita mo po at alam ninyo, Panginoon, walang lingid sa inyo. Kaya alam ninyo kung anong kinakatakutan ng bawat isa sa amin ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ay inuutusan namin ang lahat ng masasamang espiritu na lumaya sa aming kapaligiran, Panginoon. And in the power of the name of the Lord Jesus Christ, set your people free from all kinds of fear, from fear of the unknown, fear of the past, fear of the future, fear of the present. Maybe it is fear of ourselves, fear of other men, fear of what people might say about us, fear of whatever things that enslave us, O Lord. In the name of your Son, Jesus Christ, set all of us free from these fears and allow us, Lord, to enjoy your victory. At Panginoon, ang mga humihingi po ngayon ng kaligtasan sa mga ganitong takot, ng tunay na freedom, kalayaan sa mga ganitong uri ng mga takot, Panginoon, palayain niyo sila at bigyan niyo sila ng buhay na tunay nga na punong-puno ng pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa kapwa-tao, at buhay na matahimik, mapayapa, at buhay, Panginoon, na malaya sa lahat ng kabagabagan, lahat ng mga problema na iniisip namin sa buhay. Bigyan mo ang lahat ng lakas ng loob, ng lakas ng espiritu, na harapin, Panginoon, ang mga pagsubok ng buhay na ito ng walang takot,